Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, mga kapatid sa Islam, mga kababayan, mga mahal naming masugid na sumusubaybay sa page ng Muslim Academy Philippines. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ito po ang part 8 o ikawalong yugto ng pag-aaral natin patungkol sa ating series on tafsir o silsilatu ad-durus fi at-tafsir, na kung saan sa pagkakataong ito atin pong pag-aaralan ang patungkol sa isang sura sa Quranul Karim. Ito ay ang suratu An-Nasr. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Ang sura na ito, ya ikhwa, ay isa sa mga huling sura. Isa sa bagkus ito ang pinakahuling sura na ipinababa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumpleto siya. Ibig sabihin, ito yung huling kabanata na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na buo siya. Hindi nangangahulugan ito yung huling verse na ipinadala sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus marami pang mga verses ang dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkatapos ng sura na ito. Subalit ang point natin, ito ang pinakahuling sura na ipinababa ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumpleto siya. Sinabi ni Qatada rahimahullah, pagkatapos na ipinababa ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad ang sura na ito, ay nanatili pa siya sa mundo, namuhay pa siya sa loob ng 2 taon. Kabilang mga kapatid sa Islam sa kabutihan ng sura na ito, sa mga nakasaad na kabutihan nito, ang sura na ito, isa sa pagkakaiba niya sa ibang mga sura, ang sura na ito ay naipon sa sura na ito ang pagpapahayag sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng magandang balita, ganun din ang pagbibigay sa kanya ng condolence. Ang Allah subhanahu wa ta'ala sa sura na ito, binigyan niya ng magandang balita ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, at ito ay ang paglaganap ng din, at ang din ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kumpleto na. Ibig sabihin, tapos na ang mission ng Rasul sallallahu alaihi wasallam at ang Islam ay ganap na itong kumpleto. Pangalawa, ang Allah subhanahu wa ta'ala sa sura na ito nagbigay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng condolence, nagbibigay sa kanya ng pahiwatig na nalalapit na ang araw ng kanyang pagkamatay. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay pinapahiwatig sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sura na ito na nalalapit na ang kanyang pagkamatay, at ito ay malalaman natin dahil sa Allah subhanahu wa ta'ala inutusan na siya na humingi ng kapatawaran sa kanyang mga pagkakamali at magparami ng pagtasbih sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pinapatunayan ito ng isang hadith na naiulat ni Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala sa hadith ni Ibn Abbas radiyallahu ta'ala an, na kung saan si Umar ibn al-Khattab ay nakaugalian niya na pinapapasok niya sa pagpupulong ng mga VIP ng mga sahaba, yung mga kilalang mga sahaba, mga magigiting ng mga sahaba, si Ibn Abbas. Ibig sabihin si Umar, kapag meron silang pagpupulong, meron silang assembly, ay itong batang sahabi na si Ibn Abbas radiyallahu an ay sinasama siya ni Umar ibn Khattab radiyallahu an. At si Umar, kilala siya sa pagiging makatarungan niya, justice niya, at saka kilala si Umar ibn al-Khattab na madalas siyang humingi ng consultation sa kanyang mga sahaba kahit mas bata pa sila kumpara sa kanya. At kabilang sa madalas na hinihingian ng idea ni Umar ibn al-Khattab ay si Ibn Abbas radhiyallahu anhu. At isang araw, nag-react yung mga sahaba kay Umar. Bakit mo sabi nila madalas isama sa mga pagpupulong si Ibn Abbas? Samantalang kami, may mga anak din naman kami na pwede rin, qualified din silang isali sa pagpupulong. Ibig sabihin, unfair si Umar.
So doon, ang ginawa ni Umar ibn Khattab radhiallahu an, nais niyang patunayan sa mga sahaba na si Ibn Abbas ay isa siyang deserving na sahabi na bagamat mas bata siya kumpara sa lahat, ay karapat dapat siyang isali sa pagpupulong ng mga mas nakakatandang mga sahaba. So nais na ipakita ni Umar ibn Khattab radhiallahu an sa mga magigiting ng mga sahaba kung gaano kagaling itong si Ibn Abbas. So ang ginawa ni Ibn Abbas radhiallahu an, fada'ahum dhata yawmin wa da'ani ma'ahum. Sabi ni Ibn Abbas, inimbitahan niya ang mga kilalang mga sahaba, ganun din, pati ako inimbitahan din ni Umar ibn Khattab. وَمَا رُؤِيتُهُ دَعَانِي يَوْمَئِذٍ إِلَّا لِيُرِيَهُمْ مِنِّي. At sa palagay ko, sabi ni Ibn Abbas, ang dahilan kung bakit niya ako inimbitahan sa pagpupulong na yon, dahil gusto ni Umar na ma-appreciate ako, sabi niya, ng mga magigiting ng mga sahaba. Ipakita niya ako, introduce niya ako sa mga malalaking mga sahaba. Anong ginawa ni Umar? Nagbigay siya ng test. Nagbigay siya ng pagsusulit sa mga sahaba. فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Ano sabi ni Umar? Ang masasabi ninyo sa isang sura sa Quran na ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Kapag dumating na sa iyo, Muhammad, ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang fath, ang tagumpay, ang victory. Hanggang sa binasa ni Umar yung hanggang sa katapusan ng sura na ito. Sabi ng ilang mga sahaba, ang sura na ito ay nangangahulugan, umirna an nahmad Allah wa nastaghfirahu idha nasarana wa fataha alayna. Nagpapahiwatig, sabi nila, ang sura na ito, na Allah ay nag-uutos sa amin na magparami ng pag-istighfar sa Kanya at purihin namin siya kapag tinulungan niya na kami, kapag ginawa niya kaming magtagumpay sa buhay namin. So, yun ang isa sa mga kasabihan ng mga sahaba, ng ilan sa mga sahaba. Meron namang mangilan sa kanila ang nagsabi, la nadri, hindi namin alam. So, sahabi, naglakas loob ang iba sa kanila na magsalita. Ang iba naman sa kanila, hindi nag-alilangan ang sabihin na ang la adri, hindi namin alam. Samantalang inabutan nila ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga estudyante sila ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya nakakahiya sa mga kagaya natin na mga tuwailul ilm, mga simpleng estudyante lamang ng Sharia, ng Quran at ng Sunnah, ang magsalita ng patungkol sa lahat ng issue patungkol sa din. Hindi nararapat na kailangan magsalita ang lahat o kailangan mo magsalita patungkol sa lahat ng issue. La. Kahit mga sahaba, may mga issue na hindi nila alam. O ang iba sa kanila, ang sinasabi na lang, la adri. Ang iba naman, ay may sinagot sila. At nanahimik na lamang sila. So doon, sinabi ni Umar kay Ibn Abbas, akadha taqul? Sabi niya, Ibn Abbas, pareho lang ba ang idea mo at saka ng idea ng mga sahaba patungkol sa sura na ito? Idha jaa nasrullahi wal fath, na ang Allah ay nag-uutos sa mga tao na magparami ng pag-istighfar at pagtasbih? Sabi ni Ibn Abbas, la. Iba, sabi niya, ang pananaw ko patungkol sa ipinapahiwatig ng sura na ito. Faqala fama taqul? Sabi ni Umar, kung ganun, ano ang masasabi mo sa sura na ito? Qultu huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu Allah lah. Ang sura na ito, sabi ni Ibn Abbas, ay ajal ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, ang sura na ito ay ito na yung taning. Ito na yung wakas ng buhay ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na ipinaalam ng Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag dumating na sa iyo, O Muhammad, ang victory, dumating na sa iyo ang tagumpay, idha jaa nasrullahi wal fath, ay fathu Makkah, kapag dumating na sa iyo, nagtagumpay ka na, nabawi nyo na, nakungkir nyo na muli ang Makkah, yun ay palatandaan na ikaw ay malapit ng mamamatay. Kaya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Damihan mo ang pagluwalhati mo sa Panginoon mo
purihin mo siya at humingi ka ng tawad sa kanya. Innahu kana tawwaba, katotohanan ng iyong Panginoon ay patuloy siyang nagpapatawad sa mga makasalanan. Sabi ni Umar, ma a'lamu minha illa ma ta'lam. Wala rin akong alam, sabi niya, na translation o explanation ng surah na ito kung hindi ka yung sinabi mo ya Ibn Abbas. Ang hadith na ito na iulat ni Imam al-Bukhari at isa ito sa magpapatunay na ang surah na ito ay nagpapahiwatig na nalalapit na ang pagkamatay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, ka'anna al-ma'na ka'anna Allah yaqulu lahu para bang sinasabi ni Sheikh Ibn Uthaymeen ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan faqad intahat muhimmatuk wa lam yabqa 'alayka illa ar-rahil. Ibig sabihin, kapag nakita mo na o Muhammad ang mga sign na ito na nagtagumpay ka na, nandyan na sa iyo ang victory, at nakita mo yung mga tao na sunod na sila na yumayakap sa Islam, ay patunay ito, sign ito na tapos na ang mission mo o Muhammad at wala nang nalalabi pa sa buhay mo kung hindi ang mamatay, ang bumalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ikaw o Muhammad, hindi ka nilikha ng Allah upang magpakasaya dito sa mundo. Subalit nilikha ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang mission. At yun ang magpapatunay na ang surah na ito ay isa sa mga sign na nalalapit na ang pagkamatay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So dahil dyan, na-confirm ng mga sahaba kung gaano kagaling itong si Ibn Abbas, hanggang sa tinawag siya, nabansagan siya na turjuman ng Quran, translator ng Quran Karim. Siya ang isa sa pinaka-expert pagdating sa pagpapaliwanag sa mga kahulugan ng Quran. So therefore, mga kapatid sa Islam, ang Suratul Nasr ay nagbibigay ito ng dalawang pahiwatig. Una, nagbibigay ito kay Propeta Muhammad SAW ng good news. Ang good news dito ay ang Allah subhanahu wa ta'ala, binalitaan niya ang Rasul sallallahu alaihi wasallam na kumpleto na ang din. Tapos na ang mission ng Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil sa naipalaganap niya kung ano ang dapat niyang ipalaganap. Naipahayag na niya kung anong dapat niyang ipahayag. At ang mga tao ay magsisiyakap na sila sa Islam. Ang pangalawang pinapahiwatig ng surah na ito, ang ajal ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yung nalalapit na pagkamatay ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, at binasa ko sa inyo yung hadith ni Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an. Ano ang ibig sabihin ng mga talatang nilalaman ng surah nito, ng Suratul Nasr? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, idza jaa nasrullahi wal fath. Ibig sabihin, tandaan mo Muhammad, kapag tinulungan ka na ng Allah subhanahu wa ta'ala laban sa iyong mga kaaway. At nangyari na sa iyo ang fath. Nangyari na sa iyo ang Fathu Makkah. Ang victory sa Makkah. Nabawi niyo na ang Makkah at doon ay nawasak na ninyo ang lahat ng mga santo-santo. At ang Makkah sa panahon na ito ay nakungkir ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, napalibutan ito ng ilang santo. 360 idols. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ipinahayag niya sa surah na ito na ang nasar na yun ay galing sa Allah. Idza jaa nasrullah. Tandaan mo Muhammad, kapag dumating na ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang victory galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ang victory hindi galing sa iyo. Ang victory hindi dahil sa lakas ninyo, sa puwersa ninyo. Kung hindi ito'y galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Paano ba nabawi, nakungkir ulit ng mga Muslimin ang Makkah? Dahil ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, matatandaan natin na namuhay siya una sa Makkah, pagkatapos sa pilitan siya mag-migrate sa Madina. 10 years siya nagda'wa, o 13 years siya nagda'wa sa Makkah, dahil sa walang acceptance yung mga taga Makkah sa panawagan sa kanila ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, napilitan siya, na-force siya na mag-migrate sa Madina. At doon, after 6 years,
في السنة الثانية في السنة السادسة من الهجرة, nagkaroon ng kasunduan after ng maraming digmaan na nangyari sa pagitan ng mga taga Makkah at taga Madina. Humantong sila sa usaping pangkapayapaan. So, dahil dyan mga kapatid sa Islam, walang problema ang hindi masolve ng pag-uusap. Anumang problema, kailangan na idaan natin sa usapan. Maging ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang laki ng naging problema niya sa Quraysh, sa mga Yahud, sa mga mushrikun na mga Arab. Ganun pa man humantong ang lahat sa pag-uusap. So doon, nagkasundo sila na tigil putukan. Walang giyera sa loob ng 10 taon. Subalit ano ang nangyari? After ng less than 2 years, ay nilabag ng mga taga-Makkah ang kasunduan. So dahil dito, may karapatan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na atakihin sila. Dahil sa nilabag nila ang kasunduan ng usaping pangkapayapaan, may karapatan ngayon ang Rasul sallallahu alaihi wasallam na umatake sa Makkah. So dito, sinurprise attack sila ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. At doon pumasok ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sa Makkah sa buwan ng Ramadan. Sa buwan ng Ramadan, nung 8 taon ng Hijra. At ang Rasul sallallahu alaihi wasallam pumasok siya sa Makkah na matagumpay, successful siya sa pagpasok niya sa Makkah. So, ang victory na ito na natamo ng Rasul sallallahu alaihi wasallam at ng mga sahaba niya, binansagan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang sura na Fatham Mubina. Maliwanag na tagumpay. Ibig sabihin, hindi ito nakuha nila dahil sa pakikipagsabuatan sa mga kufar, dahil sa pakikipagsabuatan sa ibang mga grupo. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala, ipinagkaloob niya ang tagumpay na ito galing sa kanya. Inna fatahna laka fatham mubina. Katunayan, O Muhammad, pinagkaloob namin sa iyo ang fath, ang victory, ng maliwanag na victory. Ibig sabihin, napakadakilang victory. Bakit ito binansagan ng Allah ng mubinan? Dahil sa ang mga Arabo ay inaabangan nila kung kailan magtagumpay si Propeta Muhammad against sa mga kalahi niya, sa mga Quraysh. Sabi nila, kung si Muhammad ang mananalo sa gera niya at saka ng mga Quraysh, saka tayo mag-Muslim, saka natin tanggapin yung pangaral ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanggapin natin ang Islam. Kasi ang Makkah, walang pwedeng makakapasok, makakakontrol ng Makkah kung hindi yung mga taong tutulungan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil meron na silang lesson learned dati. Meron na silang natutunang lesson na lahat ng umaatake sa Makkah ay nawawasak lahat. Kagaya ng ginawa ni Abraha, yung sa kwento patungkol sa Qissatul Fil, at na-explain na natin ito, pwede nitong balikan, ng Allah subhanahu wa ta'ala, winasak niya si Abraha at ng mga sundalo niya na nagdala ng mga elepante. So dahil dito mga kapatid sa Islam, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay binansagan niya ang fath, ang tagumpay na Rasul sallallahu alaihi wasallam na fathan mubinan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Ganun din alalahanin mo Muhammad, kapag makikita mo na yung mga tao, na nagsisipasukan na sila, grupo-grupo silang yumayakap sa Islam. Afwajan, ibig sabihin ng afwajan, jama'at. Dahil dati-rati, ang pag-embrace ng mga tao sa Islam, pagyakap nila sa Islam, individually. May mag-Muslim, 1, 2, hanggang 10. Pero, after ng Fathu Makkah, after ng victory na natamo ng mga sahabat ng Rasulullah sa Makkah, nag-umpisa na by tribes yung yumayakap sa Islam. Kabila tong kabila, jama'atun jama'a, by group. Kaya, dinumog ng mga taong Rasulullah sa Madina at nagpapahayag sila ng pagsimpatya nila kay Propeta Muhammad SAW at ng pagsyahada nila, ng pagyakap nila sa Islam. Kaya nga, tinawag yung sumunod na taon after ng Fathu Makkah, after ng 8 taon ng Hijra, yung 9th year ng Hijra, binansagan siya sa history na Amul Wufud, yung taon ng pagdating ng maraming delegate sa Madina na handang
yakapin ang Islam at sumunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil nakita nila na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang sumuporta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at siya ang nasa katotohanan, na siya ang nasa panig ng katotohanan, at ang Quraysh ang siyang nang api kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang instruction ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag makita niya na ang sign na ito, ang mga palatandaan na ito, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ang nasa isip natin, tayong mga ordinaryong mga tao, kapag binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tulong, ang papasok sa isipan natin, ang dapat natin gagawin ay ano? Ang magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay ishkurhu. Pasalamatan mong Allah. Subalit ang sinabi ng Allah sa surah na ito, kapag nakita mo Muhammad, ang tulong ng Allah, at nakita mo mga tao na grupo-grupo na silang nagsisiyakap sa Islam, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ang mandato ng Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dalawa. Una, ang magparami ng tasbih. Luwalhatiin niya ang Allah subhanahu wa ta'ala na may kalakip na hamd, na pagdakila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, ang humingi sa Allah subhanahu wa ta'ala ng istighfar, ng kapatawaran. So yan ang dalawang instruction ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam once na masaksihan niya na yung tagumpay laban sa kalaban, at kapag makita niya na sunod-sunuran na ang mga tao sa pagyakap nila sa Islam. Ang magparami ng pagtasbih, at ang ibig sabihin ng tasbih ay pagluwalhati sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin ng sinasabi mong subhanallah, ibig sabihin ito tanzihullah minan naqsi wal uyub. Para mong sinasabi ang Allah subhanahu wa ta'ala walang anumang pagkakamali, walang anumang pagkukulang. Ang Allah subhanahu wa ta'ala walang kulang sa kanya. Napaka-perfect ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah, walang bagay ang hindi niya alam, walang bagay ang hindi niya nakikita, walang bagay ang hindi niya naririnig, walang bagay rin ang hindi niya kaya. La yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis sama. Walang imposible sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. So walang anumang kakulangan ng Allah subhanahu. Yun ang ibig sabihin ng tasbih. Gawin mong abalaw Muhammad ang sarili mo sa pagtasbih sa Allah subhanahu wa ta'ala na may kalakip na hamd. Ang hamd, ibig sabihin niya, wasful mahmudi bil kamal ma'al mahabbati wat ta'zim. Dakilain mo, purihin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala ng may pagmamahal at may pagdakila sa Kanya. Hindi lahat ng pinupuri natin, dinadakila natin at minamahal natin. Ang Allah, pinupuri natin na may kalakip na pagdakila at pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At may pagmamahal tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala once na sinasabi natin ang alhamdulillah. Hindi lahat ng pinapasalamatan ng tao ay mahal niya. Hindi lahat ng pinapasalamatan ng tao, dinadakila niya. Halimbawa, once na merong nagbigay sa iyo ng tulong, merong nag-abot sa iyo ng ayuda, anong sinasabi natin? Shukran, thank you. Pero hindi nangangahulugan, mahal mo yung tao na yun. Hindi nangangahulugan na dinadakila mo siya. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagkakaiba niya, kapag pinupuri natin siya, ay may kalakip yung pagpuri natin sa Kanya ng pagdakila at pagmamahal sa Kanya. Yan ang exact na kahulugan ng tinatawag na alhamdulillah. At saka ng subhanallah, ibig sabihin, inaalis mo sa Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng anumang kahinaan, ang lahat ng anumang pagkukulang. So yan ang instruction ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad kapag nakita niya na ang tagumpay. Kapag nakita niya na yung victory, yung nasar, yung fath, nabawi niya na ang Makkah, binuksan na sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala muli ang Makkah. Ang instruction sa kanya ay magparami ng pagtasbih at magparami ng pag-istighfar sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang Allah subhanahu wa ta'ala sa maraming verses sa Quran al-Karim, ganito yung madalas na instruction niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kagaya ng sinabi niya patungkol sa Quran, Inna nahnu nazzalna alayka al-Qur'ana tanzila,
fasbir li hukmi rabbik. Kung minsan, iba yung ine-expect natin, at saka ng yung instruction ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isang aya, sa isang verse sa Quran, may sinabi ang Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Insan. Na sinabi niya, kami o Muhammad ang nagpababa sa iyo ng Quran. Ang ine-expect natin, ang susunod na ipag-uutos ng Allah sa kanya, magpasalamat ka. Pinababa namin siyang Quran, itinuro namin siyang Quran, kaya purihin mo ang Panginoon. Pero ang sinabi sa kanya ng Allah, fasbir li hukmi rabbik. Magsabar ka sa anumang hatol ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa anumang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi kailangan sa Quran ang gamitan mo ng pagtitiis. Hindi ka magsusurvive, hindi ka mag-benefit sa Quran kung hindi ka maging matiisin. Ganun din sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa suratul Fath, sa sura na ito, ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay ang in-expect natin na sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad, kapag makita mo na ang mga sign na marami ng taong yumayakap sa Islam, ganun din, nakita mo na ang sign ng Muhammad na ikaw ay naging successful na sa mission mo, ay magpasalamat ka. Pero ang sinabi ng Allah kay Propeta Muhammad, magparami ka ng pagtasbih, magparami ka ng pag-istighfar sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Nais kong bigyan ng explanation ng tinatawag na istighfar. Ano ibig sabihin ng istighfar? Kapag nakita mo na Muhammad, yung tagumpay, nakita mo na marami ng taong yumayakap sa Islam, magparami ka na ng pagtasbih at pag-istighfar. Istighfar, talabul maghfirah. Paghingi sa Allah subhanahu wa ta'ala ng kapatawaran. At ang istighfar, ibig sabihin niya, ang maghfirah, satru ad-dhanb. Ibig sabihin, yung pagtakpan ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung anumang kasalanan mo, at burahin niya ito sa iyo. Ito ang ibig sabihin ng istighfar, ang pagtakpan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa tajawuzi an, wa mahwi dhunub. So, hindi lang ang hinihiling mo sa Allah subhanahu wa ta'ala yung patawarin kanya, pero gusto mo na hindi kanya ipahiya sa maraming tao. Dahil lahat ng tao makasalanan. Kung ang kasalanan, mga brothers, mga sisters, meron lang amoy, siguro walang makakalapit sa tao, walang makakalapit sa atin. Kung siguro yung kasalanan ay meron siyang baho, walang makakalapit sa isa't isa sa atin. Kasi lahat natin makasalanan, lahat ng tao nagkakasala. Pero Allah subhanahu wa ta'ala ang nagtatakip sa bawat isa. Pinagtatakpan ng Allah subhanahu wa ta'ala bawat isa. At yun ang gusto ng Allah ta'ala. Yung wag mong ipahiya ang kapatid mo. Pagtakpan mo siya. Wag mo siyang ilantad. Yung mga pagkakamali niya, wag mo siyang ipahiya. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah hayyun. Ang Allah subhanahu wa ta'ala sittir. Ang Allah subhanahu wa ta'ala gusto niya yung pagtakpan yung mga alipin niya. Mahal din niya yung mga alipin na pinagtatakpan nila yung kapatid nila. Hindi nila ipinapahiya. So ang Allah subhanahu wa ta'ala, inutusan niya Rasul sallallahu alaihi wasallam na humingi ng istighfar, innahu kana tawwaba, sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay patuloy na nagpapatawad sa mga kasalanan. Allah subhanahu wa ta'ala, lam yazal azza wa jal, tawwaban ala ibadih, na sa sino man ang humihingi ng tawad sa Allah ay pinapatawad niya. So dahil dyan mga kapatid sa Islam, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay isinabuhay niya ito. Ang sura na ito, ang instruction na ito sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala na magparami ng pagtasbih, pag-istighfar, isinabuhay ito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. In-implement ito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sa last part ng buhay niya, every time siya magruku' ay sinasabi niya, pagkatapos niya sabihin, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, sinasabi niya, Subhanakallahumma bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Isinasabuhay niya yung utos sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratu An-Nasr. So, yan mga kapatid sa Islam ang maikling
paliwanag ng mga kahulugan nilalaman ng sura na ito. Subalit, nais nating magbanggit ng ilan sa mga aral makukuha natin at mapupulot natin sa sura na ito. At isa dito ay ang isa sa magandang aral makukuha natin sa sura na ito sa sinabi ng Allah, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Kapag makita mo na, Muhammad, yung mga sign na ikaw ay nagtagumpay na, nag-success na, ay paramihin mo lang pag-istighfar mo, ang pagtahmid mo, ang pagtasbih mo. Sabi ng mga ulama patungkol sa bagay na ito, min al-umur al-fadila an tukhtama al-amal al-a'mar bil-istighfar. Isa sa pinakamainam na gawain, yung wakasan natin ang ating buhay sa pamagitan ng pag-istighfar. Kapag nakita mo na binigyan ka na ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mahabang edad, kapag ang Allah subhanahu wa ta'ala binigyan ka ng extension sa edad, kapag ang Allah subhanahu wa ta'ala binigyan ka ng mas mahabang buhay, anong required sa iyo? Ang magparami ka ng pagtasbih, ng pag-istighfar. At ang lahat ng gawain sa Islam, lahat ng mabuting gawain sa Islam, ay inutusan tayo, required sa atin, na wakasan natin ito sa pamagitan ng pag-istighfar. Ang majlis, kafaratul majlis, after natin sa pagpupulong-pulong, ang ipinagutos sa atin na dua, subhanakallahumma bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. So nandoon ang istighfar. After natin magsala, right after ng pagsalam, assalamu alaikum rahmatullah, assalamu alaikum rahmatullah, ang sunnah, ang banggitin mo ang istighfar 3 times. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kasi hindi mo alam, baka meron kang pagkukulang sa sala. Dahil sa hindi mo alam, baka meron kang pagkakamali sa sala, at yung pag-istighfar mo, yun yung magbubura ng mga anumang mga hindi tamang nagawa mo sa pagsala. Ganun din sa Hajj. Ang Allah subhanahu wa ta'ala pinag-utos niya kay Propeta Muhammad, sabi niya, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ وَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ. Inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga magsasagawa ng Hajj, after nila makapagtawaf, ang magparami ng pag-istighfar, ng paghingi ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din sa pagwudu. After natin magwudu, anong sinasabi natin? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. So nandoon yung paghingi ng tawbah sa Allah subhanahu wa ta'ala. So every time na makagawa tayo ng kabutihan, every time after magsadaka, after mo magbigay ng tulong, after mong nakapagtayo ng masjid, after mong gumawa ng anumang ibadah, ang sunnah ang magparami ka ng istighfar. Ganoon din ang buhay ng tao. The more na binibigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng karagdagang buhay, additional age, ay required sa atin ang magparami ng pag-istighfar, nang sa ganun ay magwakas ang buhay natin, na tayo ay pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Babalik tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na na-purified na tayo ng istighfar, ng paghingi ng tawad sa Kanya. Pangalawang aral na makuha natin sa surah nito, mga brothers, an-nasru biyadillah. Ang tulong, ang victory ay galing ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sino man ang tulungan ng Allah, siya ang pinakamaswerte sa lahat. At ang sino man ang taong hahayaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, pababayaan siya ng Allah, walang makakatulong sa kanya kahit na sino. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, kung gusto nating tulungan tayo ng Allah, gawin natin ang gusto niya. Kung gusto natin na hindi tayo pabayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, iwasan natin yung mga bagay na hindi niya nagugustuhan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi niya tutulungan ang mga taong walang ginagawa patungkol sa din ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala tutulungan niya ang sino mang tutulong sa kanyang din. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Yansurkumullah fala ghaliba lakum wa iyakhdhulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'dih wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. So ang victory, ang tawfiq, ang tagumpay ay doon lamang natin hingiin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa anong paraan? Sa pamagitan ng pagsunod sa Kanya at pag-iwas sa Kanya mga ipinagbabawal. Number 3, ang hikmah, isa sa wisdom, kung bakit ang
ang isang tao required na humingi ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala sa last part ng buhay niya, ay kagaya ng binanggit natin kanina, nang sa ganun ay babalik tayo sa Allah na wala na tayong ano pa mang atraso sa Kanya. Wala na tayong ano pa mang mga kasalanan na lilitisin sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yan mga kapatid sa Islam, ang ma-share ko sa inyo na kaalaman patungkol sa kapaliwanagan ng Suratul Nasr. I hope may natutunan tayong lahat at hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na patawarin niya tayong lahat. Subhanakallahumma bihamdik, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.